Ang teknik na ihiwa sa malaking halimaw, ang paglabas ng Supreme Devil sa second floor, ang paglabas ni Lucifero at gaano nga ba niya pahihirapan ang ating mga bida. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon mga kamanyakol, kaya naman ano pa ang hinihintay ko? Sobrang lakas talaga ang kapangyarihan na tinataglay ni Lucifero at unti-unti na niyang nabubuo ang kanyang katawan sa mundo. Subalit si Asta ay makikita nating nasa malayo ang pwesto at naghahanda ng kanyang pag-atake. Pinakita ang nakaraan kung saan sinabi ni Asta na kaya daw nila ni Libby na iligtas si Captain Yami nang hindi ito nasasaktan or kahit sino pa sa kanila, kung kaya't sila Noel ay pinaubayan na ito sa ating bida. Doon ay tineleport na ni Pinral si Asta sa malayong pwesto at sinabi sa kanyang isip na silang dalawa na daw ni Libby ang bahala sa lahat, at tinanong niya si Libby na kaya daw ba nilang hiwain ito, at sagot naman ni Libby na oo, kaya nating hiwain yan at hihiwain talaga natin yan. Desidido na ang dalawa upang iligtas si Captain Yami, samantalang si Libby ay upang ipagiganti si Lisita at hindi raw nila hahayaang makalabas si Lucifero, at doon ay ginamit muli nila ang kanilang Devil Union. Silang dalawa daw ay hindi pinili na magkaroon ng mana sa katawan, kung kaya't habang itinataas ni Asta ang kanyang espada ay sinabi nitong sila ang gagawa ng kanilang tadhana, at sa pagiwang kanyang ginawa mula sa malayo ay nagpakawala siya ng malaking anti-magic na siyang humiwas sa gitna sa katawan ng halimaw. Gulat na gulat ang lahat sa pag-ataking ginawa ni Asta, at doon ay nakawala na ang dalawang kapitan sa pagkakagapos, habang Sinak naman ay handang iligtas si Yami sa pagkakahulog nito. Dito ay sinabi ni Asta na ang kanyang Demon Slasher ay kayang piliin kung sino lamang ang gusto niyang hiwain, sapagkat ang mga tao na gusto niyang protektahan ay hindi maihiwa ng kanyang katana. Doon ay naging masaya ang kapitan at vice-kapitan ng Black Bulls, sapagkat silang dalawa ay nalagpasan na ni Asta sa mga oras na to. Babagsak na sa lupa ang malaking halimaw na nahati sa gitna at tatama ito sa mga tao, ngunit naroon si Yuno kasama si Mimosa at ginamit niya ang kanyang pana upang burahin ng tuluyan ng halimaw. Natuwa naman ang magkaibigan sa kanilang nakitang kapangyarihan ng bawat isa, samantalang si Patri ay nagmadaling lumipad patungo kay William upang ito ay iligtas. Tuwang-tuwa ang Black Bulls nang makita nila ang kanilang kapitan, at doon ay medyo nakampante na ang lahat, at sinabi ng Resistance na mukhang marami daw silang gagawin na trabaho sa mga susunod na araw. Subalit isang devil ang nagpakita sa kanilang likuran at sinabing bakit daw sila nagre-relax, sapagkat mainam daw kung aalis na sila ngayon habang maaga pa. Nang mapansin ni Nak ang devil na ito, alam niya agad na isa itong Supreme Devil sa pangalawang palapag, at doon ay sinabi ng devil na to na kumalahati na daw ang manifestation ng katawan ni Lucifero. Sa wakas ay nabuo na din ang katawan ni Lucifero, at sinabi nito na masyado raw mataas ang ulo ng mga tao na nasa kanyang harapan, at sa sumunod na eksena ay nagulat na lamang si Asta sapagkat ang lahat ay nakahiga na sa lupa. Nagulat si Asta nang biglang nagpakita si Lucifero sa kanyang tabi at sinabing ikaw yung buwisit na tao na nangialam sa pagpapalabas ko ng kumpletong katawan sa mundong ito. Nagkaharap na sa wakas ang hari ng mga devil at hari ng mga tanga, at nang makita ni Libby si Lucifero ay tinanong niya ito kung naaalala daw ba siya nito, at pagalit na sabi ni Libby na ikaw ang pumatay kay Lisita. Pero sagot naman ni Lucifero na wala akong idea sa sinasabi mo, basura ka na wala man lang magic sa iyong katawan. Hindi raw tinotolerate ni Lucifero ang katulad nila Asta at Libby, kung kaya't ginamit niya ang kanyang gravity magic upang durugin sila Asta. Ramdam na ramdam ni Asta ang malakas na kapangyarihan ni Lucifero, at biglang nagsalita si Libby na sa lahat ng kanilang naging kalaban ay si Lucifero daw talaga ang nais niyang patayin, kung kaya't nag-Devil Union muli ang dalawa, samantalang sinabi naman ni Nak na huwag daw gagawa si Asta ng kahit anumang mabilisang pagkilos. Ginamit ni Asta ang kanyang Demon Destroyer Sword upang hiwain ang hari, ngunit madali lamang itong nakaiwas, pero ginamit muli ni Asta ang kanyang magic tracking upang malaman kung saan lalabas ang hari. Sinabi ng Supreme Devil na ito na meron daw palang nilalang na kayang gumalaw sa ability ni Lucifero, at medyo weird daw ang taong ito dahil hindi ito nagtataglay ng kahit anong mahika. Sa isip ni Asta na hindi raw mahalaga kung gaano kalakas si Lucifero, sapagkat ang kanilang Devil Union ay meron pang 4 na minuto, at sa pagiwang kanyang ginawa ay madali lamang itong sinangga ng hari. Nagulat si Asta dahil hindi niya maigalaw ang kanyang sandata, at doon ay pinadulas ng hari ang kanyang daliri sa talim ng espada
espada at nang makita niya ang dugo sa kanyang daliri ay sobra itong nagalit kung kaya't sinuntok niya si Asta at napalipad ito papalayo sa kanya. Habang nakahiga ay sinabi ni Vanessa na nagawa silang iligtas ng kanyang pusa, subalit hindi na siya tatagal pa at kung hindi raw sila gagawa ng paraan ay mamamatay ang kanilang kapitan dahil unti-unti na itong nanghihina. Wika naman ng Supreme Devil na kahit hindi raw kumpleto ang kapangyarihan ni Lucifero ay walang sino man daw ang makakatalo dito dahil kahit kailan daw ang langgam ay hindi kayang taluin ng isang elepante. Wikang muli ni Vanessa na sa oras daw na lumapit si Lucifero sa kanila ng kahit kaunti lamang ay tiyak na madudurog sila at yun na ang kanilang katapusan dahil kahit ang presensya lamang daw ni Lucifero ay sapat na upang pabagsakin ng kahit anuman. Sa isip naman ni Astra na isang suntok lang naman ang kanyang natanggap pero bakit hindi raw siya makakita ng maayos at doon ay pilit niyang itinatayo ang sarili dahil hindi raw siya pwede magsayang ng kahit anong oras. Isang boses ang nagsalita at sinabing binigay daw ni Asta ang lahat kung kaya't makikisali daw sila sa laban at doon ay nagpakita ang mga kapitan upang kalabanin ang hari ng mga devil. Sa isip ni Captain Charlotte ay sobrang lakas ng gravity ni Lucifero at kung hindi raw dahil sa pagpapalakas ni Captain Real ay hindi nila ito malalabanan. Sumunod ay umatake na ang babaeng Leon at ang lalaking wasay-wasay, ngunit sa kanilang pag-atake sa hari ay napansin nilang hindi ito nasunog at hindi rin ito nahiwa kung kaya't binigyan niya ng chop attack si Captain Jack samantalang hinawakan naman niya ang kamay ni Mario Leona at sinabing wala daw silbi ang ginawa nito sabay suntok sa babaeng Leon. Ginamit naman ni Nozel ang kanyang Mercury Magic upang atakihin ng hari, ngunit sa isang iglap lamang ay nahawakan na agad nito ang kanyang mukha at binato papalayo sa kanya. Inatake naman ng Salamander ng bolang apoy ang hari, ngunit wala din pala itong epekto kay Lucifero, kaya naman sa pagsugod ni Captain Pugilion sa kanya ay hinawakan ng hari ang Salamander sabay hampas sa kapitan papuntang lupa. Nagpakita naman si Captain Dorothy upang ipunta si Lucifero sa kanyang dimension, ngunit sa isang iglap lamang din ay walang kahirap-hirap na pinatalsik niya si Captain Dorothy. Habang nakahiga naman si Baha ay kitang-kita niya na walang magawa ang mga kapitan laban kay Lucifero at napatanong kung anong klaseng magic daw ang meron nito dahil kahit siya daw mismo ay masasabi niyang ang manalo dito ay sobrang imposible. Wika ni Lucifero ay sobrang kahangalan daw ang idea ng mga tao na siya ay labanan dahil mas mainam daw kung humiga na lamang ang mga ito habang nawawala ng pag-asa. Biglang umatake naman si Mario Leona kay Lucifero pero pinatalsik niya lamang ito ng mabilisan at sinabi dito ng babaeng Leon na kahit gaano daw kahina sila kung ikukumpara sa lakas na meron ng hari ay hindi sila susuko sapagat sila ay nabigyan din ng title ng pinakamalakas at doon ay biglang nagpakita si Asta sa likuran ng hari at sinabing hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagiging Grand Magic Knights. Grabe, 4 na chapter ang natapos natin ngayon at sobrang grabe din yung bakbakang nagaganap laban sa hari ng mga devil, kaya naman mag-like at mag-follow lamang sa aking page kung gusto mong masubaybayan ang susunod na mangyayari at hanggang dito na lamang muna. Goodbye.